Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms Aguilar mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Praise God. Ito pong unang katanungan. Sa mga nakikita natin sa social media, parang laging may comparison at parang kailangan lagi tayong may bagong gamit. Paano po kaya tayo magiging kontento at ang focus natin ay yung mga eternal values na tinuturo ng Biblia? Ayan. Alam mo, hanggat hindi tayo nagiging masaya sa Diyos, kahit anong idagdag mo sa labas, hindi ka rin magiging masaya. Kaya ang Panginoon, ang pinakilala niya yung sarili niya. Kasi the moment you really come to know Him, makikita mo, siya ay sapat na. Kaya alam, minsan kaya tayo nauuhaw sa maraming bagay, hindi pa natin siya lubos na kilala at hindi pa natin siya nakikita as kung sino siya. Kaya minsan, ang isip natin, siya ay kagamitan para makamtan natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya sabi ng Lord, isuko mo yan sa Kanya. Kaya sabi niya, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Doon, ibibigay mo talaga yun sa Diyos. And it's a miracle of the Lord para alisin niya sa puso natin yung mga bagay na alam mong temporary lang. Dahil hindi naman din yun po nagbibigay ng sapat na kasiyahan. Kasi fleeting lang lahat yun eh. Ganda nung sagot mo, Pastor Bo. Ito po, pangalawang tanong. Paano dapat mag-respond ng isang follower of Christ sa mga criticisms at negativity ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo? Paano maipapakita yung love at compassion na kay Kristo? Ayan, nako, napakagandang tanong yan, Joms. Kasi una sa lahat, isipin mo ng mabuti. Kung tayo'y nasa Panginoon, na siya'y liwanag, naintindihan natin na wala tayong katinuan, na sapat na katinuan para kang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin mo sa 1 John, ang sabi niya, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang kadiliman. Ang sabi niya ganoon, kung tayo ay nagsasabing kasama natin ng Diyos, pero lumalatay sa kadiliman, na nagsisinungaling tayo. Now, alam niyo karugtong niyang bigla? Dapat aminin natin tayo makasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, wala sa atin ang katotohanan. So ano ibig sabihin? Wala tayong patutunayan sa Diyos. The moment we understand na siya yung liwanag, alam natin, wala pala ako, marumi rin pala ako. Kaya every time na kinikriticize ka ng tao, ang natututunan mo, wala naman akong patutunayan eh. Pero kung totoo yung sinasabi niya, then kailangan ko magbago. Praise God, ginagamit siya ng Diyos para magbago ako. Kung hindi naman totoo yung sinasabi niya, then maaaring ito ay babala sa akin para hindi ko yun magawa. Kaya yung mga criticism na yun, para sa aking ikabubuti yun. Kaya naman, mamahalin ko sila. Magpapasalamat ako sa Diyos na mayroong mga taong ginagamit siya para ipakita sa akin saan ako pwedeng maging bumuti pa bilang lingkod at bilang anak ng Diyos. Amen. Ito po, pangatlong tanong. Ngayong talamak ang division sa mundo dahil sa mga kanya-kanyang opinyon o paniniwala, paano magiging instrumento ang mga Kristiyano upang maging simula ng pagkakaisa at pagkakaunawaan? Una-una, alisin na natin sa isipin natin, magkakaroon tayo ng totoong pagkakaisa. Hindi mangyayari yan. Kasi maging si Jesus, sabi niya, I came to bring division. Kasi nga, iba maniniwala sa kanya, iba hindi. Pero, itong pinakamaganda, let your gentleness be known to all men. The Lord is near. Ang makita nila yung katotohanan ni Jesus sa atin, then sa mga pag-aaway-away, keep your composure. Keep gentle, knowing that God is with you. At ganun, kung ano yung maiaambag mong may sense, at sinabi sa inyo na sabihin mo, then do it. Kung wala naman, tahimik ka na lang. And just learn to ask for God's perfect timing when to speak. Para na sa ganun, pag nagsabi ka, hindi ka nagsabi ng walang katuturan, kundi may sense na makakatulong para sa kanila. So dahil dyan, Pastor Bong, maraming salamat sa pagsagot ng aming mga katanungan. At ilang araw na lang po ang nalalabi at muling magaganap na naman ang IDC this coming January 23 to 25, 2025. At para po sa mga wala pang IDC tickets, maaari po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos. Konting tickets na lang ang nalalabi, so make sure to register. At para naman sa mga may ticket na, pwede na kayong mag-register ng inyong workshop para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. Pero teka muna, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby. Make sure to drop by. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.